Magandang umaga mga ka-Agri TV. Welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Biodiversity TV, Usapang Saribuhay. Zoonosis, naririnig natin yan nung time ng pandemic kasi doon talaga na-popularize yung word na yan sa public dahil sa COVID. Kasi pag sinabi mong zoonosis, ibig sabihin yung mga sakit na nakakahawa from animals to humans. So dahil pinagdududahan nila na yung COVID came from animals, yun, so sabi nila it's a zoonotic disease. Yung mga iba-ibang examples ng zoonosis, yung rabies, napaka-popular na di ba, sakit kasi galing yan sa, sabi nila, well, alam natin, galing sa aso, and then pag nakagat yung tao, lumilipat. So, nakakahawa siya from hayop to humans. Sa ibang bansa, galing sa bats pa daw yan, and then going to the domestic animals, tapos pumupunta sa, sa tao. Yung isa pa, yung avian influenza. Yan, galing sa yung highly pathogenic avian influenza, galing sa ibon, tapos poultry, yan. Tapos sabi nila, galing muna daw, meron daw mga carriers na wild birds, mga shorebirds, tapos pumupunta sa poultry, and then from poultry, pumupunta sa humans. Another example is yung leptospirosis, galing sa rats, no? So, yung mga pag may sugat ka, tapos naglakad ka sa baha, tapos yung mga daga, umihi dun sa baha, ganyan, namahawaan ka. So, lumilipat sa'yo. So, through yung mga fluids na lumilipat sa'yo. Tapos, mga rin, yung Ebola. Ebola, galing sa monkeys. Dun sa Africa yon na talagang very fatal yung Ebola na strain sa Africa. Nagkaroon din ng Ebola na strain dito sa Pilipinas, pero fortunately, hindi siya fatal sa tao. Nagkaroon ng mga cases noon na nagkaroon ng mga lagnat yung mga tao, yung mga animal keepers ng monkeys, pero hindi siya konting fever lang tapos gumagaling na sila. Unlike yung strain na nasa Africa na talagang nagkakaroon ng hemorrhagic fever yung mga tao. Sinabi natin na One Health, One Health is what we think is a solution to address epidemics, especially yung mga sinasabi ng zoonosis, kasi kailangan holistic yung approach mo because it comes from animals, it is triggered by environmental concerns, pag may biodiversity loss, nagja-jump yung virus from animals to humans. Ngayon, yung One Health parang it's a concept or it's an approach wherein you involve all sectors in addressing emerging diseases or health challenges. So, pag sinabing holistic, kasama yung environmental health, kasama yung animal health, domestic animals and wild animals, and then, of course, yung human health. So, all of those sectors working together is yun yung tinatawag na One Health approach. A part of One Health is really to take care of your environment, and that includes our biodiversity. When we talk about biodiversity, you talk about the ecosystems and you talk about species as well. So, because some of the diseases, sinasabi nila, emerging diseases ngayon, 60% comes from animals. And around 70% comes from wildlife. 70% of the 60% galing sa wild animals. So, kailangan, that means biodiversity is a very vital component of One Health. You need to be able to monitor your environment, your ecosystem, the habitats, and take care of the environment and the wildlife species, so to make sure that the viruses or the cause of disease, yung mga pathogens, will not spill over sa human population. Maraming salamat mga ka-Agri TV sa pagsusubaybay nyo sa amin ngayon. Marami pa tayong dapat pag-usapan sa susunod nating episode ng Biodiversity TV, Usapang Saribuhay.